Ways, paraan. Ways. Yeah. Transitional sentence says, 3 ways on how to live with God. How to? Live with God. Paano mamuhay kasama si Diyos? Ways, mga paraan. Yeah. Introduction. Aside from our parents, there is one person who we can't live without. So in order to live with Him, here are the 3 ways on how to live with God. First 1, trust in Him, verse 1 to 3. Number 2, surrender to Him, verse 4 to 5. Number 3, refreshed by Him, verse 6 to 7. My conclusion, every breath of our lives and seconds we use to function, we must be with Him. For number 1, nothing will go out of God's plans. Number 2, everything is already planned. Your father left these instructions before he did. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servant of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. His brothers then came, threw themselves down before him. We are your slaves, they said. But Joseph said to them, don't be afraid, am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. So then don't be afraid, I will provide for you. And my proposition is forgiveness transforms relationship. My interrogative is how. My keyword is ways. My transitional sentence is, how can we embrace true forgiveness in our lives? My introduction is, in our life, we encounter moments of hurt caused by others, whether by your close friends, family members, or even strangers. The pain or betrayal can be deep, making forgiveness seems impossible. Yet forgiveness is a cornerstone of our faith, and illustrated by Joseph's narrative. My main points are, number 1, acknowledge the pain, verse 15 to 17. Number 2, see the bigger picture, verse 20. And the last one is, acts with compassion, verse 21. My conclusion is, as we meditate on the story of Joseph, let us be inspired to practice forgiveness in our own lives. May we always remember Joseph's words, don't be afraid. Am I in the place of God? Let us gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan, siya'y ihiwalay sa grupo ng mga banal. Last verse, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Topic or theme, ang landas ng matuwid at masama. Preposition, ang landas ng buhay ay may 2 direksyon, subalit isa lamang ang dapat destinasyon. Interrogative, bakit? Bakit? Keyword, rason. Transitional sentence, 3 rason bakit dapat natin piliin gumawa ng mabuti. Ang introduction ko ay, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kung ano ang bawal o masama ayun ang madalas ginagawa? Masarap pero masama. Dahil masarap ang paggawa ng kasalanan, we are being blinded na tayo ang nagbe-benefit dito, pero si Satanas talaga. Tingnan niyo ang inyong mga katabi. So, iwasan na ang paggawa ng kasalanan, kapatid. Jesus gives us life, so surrender and follow only Him. Ito na ang 3 rason kung dapat nating piliin gumawa ng mabuti. Ang una, ang taong sumusunod sa utos ng Diyos ay nagtatagumpay sa lahat ng kanyang gagawin. Verse 2 to 3. Chapter 2, pangalawang points. Kapahamakan ang hahantungan ng taong gumagawa ng sa verse 5, makikita niyo yun. Hindi
pangatlong points. Hindi ka niya ipapahamak kundi ikaw ay kanyang gagabayan. Sa verse 6. Ang ating conclusion, yan matatapos na. Gamitin mo ng wasto ang kalayaang ibinigay ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Tama. Huwag magpalipin sa sarili nating kagustuhan na makakapagpahamak at makakapaglayo sa atin sa Diyos. Lastly, dapat kang mamuhay na may magandang halimbawa tulad ni Kristo. Maraming salamat at magandang tanghali. Awit 19:7-9. Sabi dito, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. 9. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang hinihilingan. So yung topic, yung tema, ang benepisyo ng salita ng Diyos. Preposition, sumunod sa mga tuntunin niya. Interrogative, bakit? Keyword, rason. Transitional sentence, tatlong rason kung bakit kailangan nating sumunod sa Kanya. And yung introduction ko po, maraming benepisyo ang salita ng Diyos sa atin dahil nagbibigay ito sa atin ng kaalaman. Ito rin ay pwedeng makapagpabago sa pamumuhay ng isang tao. And main points, una, ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Verse 7. Pangalawa, sapagkat ang mga tagubilin niya ay tama. Verse 8. And yung pangatlo po, siya lang ang ating mapagkakatiwalaan sa verse 7. Then yung conclusion naman po, ano man ang ating matututunan sa kanyang salita ay dapat nating ipamuhay. Psalms 14, chapter 14, verse 1 to 7. So the fool says heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God. Verse 3. All have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Verse 4. Do all these evildoers know nothing? They devour my people as though eating bread. They never call on the Lord. Verse 5. But they are overwhelmed with dread, for God is present in the company of the righteous. Verse 6. You evildoers frustrate the plans of the poor, but the Lord is the refuge. Verse 7. Oh, that salvation for Israel would come out of Zion. When the Lord restores His people, let Jacob rejoice and Israel be glad. So, ang title ng aking is God existence. Okay? Tapos, yung aking preposition is God really exists. Then my preposition is how God exists in our life. Then my main points is number 1, by accompanying the righteous. Okay, you can see it on verse 5. And number 2, by being our refuge. Yan naman ay makikita sa verse 6. And number 3, by giving us salvation. Na makikita sa verse 7. And my conclusion is, God only exists in our life if you have relationship to Him. Yun lang. Si Maydano pala yung hindi namili, naiwan sa kanya, di ba? Kasi naka-silent. Gusto nakita ko yung pangalan. May notification option. Napunta sa akin sa awit chapter 1 verse 1 hanggang 6. Yung huli yun number 2. Verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama. Hindi lang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip,
Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binulay-bulay niya ito sa laging sariwa ang dahon na mumunga sa takdang panahon. At anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Verse 4, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Verse 5, sa araw ng paghukom, parusa niya ay nakalaan, siya ay ihiwalay sa grupo ng mga banay. Verse 6, sa taong matuwid, siya si Yahweh, ang mapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang kahantungan. Yung topic ko po is, pagiging kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Preposition, magpakalinis sa harap ng Panginoon. Interrogative, paano? Keyword, hakbang. Transitional sentence, 3 hakbang upang maging kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Yung introduction po Bago ako magsimula, alam ko na lahat sa atin ay nag-iisip kung kanais-nais nga ba tayo sa harap ng Panginoon. Kung kaya't iiwan ko sa inyo ang 3 hakbang upang maging kanais-nais sa harap ng Panginoon. Main points. Number 1, umiwas sa gawain masama. Verse 1. Pangalawa, sumunod sa utos ng Diyos. Verse 2 hanggang 3. Last main points, huwag magpakatangay. Verse 4. Huwag magpatangay. Conclusion, bago ako magtapos, nais kong sabihin na ang gawaing masama o makamundo ay laging nasa paligid. Ngunit lagi natin tandaan na ang utos ng Diyos ay ating isa puso't isip nang sa gayon ay hindi tayo makinig. 13 verse 1 to 6. Kaaway ko'y hanggang kailan magbawagi sa akin. Yahweh aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila ay magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mo wagas, magagalak ako dahil ako'y liligtas. O Yahweh, kay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Ang topic ko po ay katulad ni David. Preposition, malalim na pananampalataya. Interrogative, bakit? Keyword, rason. Transitional sentence, 3 rason kung bakit natin kailangan ng malalim na pananampalataya. Introduction, minsan sa buhay natin nakakaramdam tayo ng panghihina sa ating pananampalataya sa ating Panginoon dahil sa mga problema, pagsubok na dumarating sa ating buhay. Main points, upang maiwasan ang pagdududa, verse 1 and 2. Second points, dahil ito ang nagbibigay lakas sa atin, verse 3 and 4. Last points, dahil siya ang ating kaligtasan, 5 and 6. Conclusion, katulad ni David, tayo rin ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating mga buhay na madalas tayo ay pinanghihinaan ng loob. Sa kabila nito, tayo ay hindi pinapabayaan ng ating Panginoon at patuloy na pinaparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal. Ang napunta sa akin na topic ay Awit chapter 5 verse 1 to 3. Verse 1. Pakinggan bigyan pansin. 2. Aking Diyos at Hari, karaingan ko'y pakinggan. Ang aking topic ay tema, bakit ako pakinggan ng Diyos? Ang aking preposition, dahil mga anak niya tayo. Ang aking interrogative, bakit? Keyword, rason. Transitional sentence, 3 rason kung bakit tayo titingin ng ating Panginoon. Ang aking introduction, minsan pag mag-isa tayo sa gabi, bago matulog, alam kung may pagkakataon, nag-iisip kung pinapakinggan ba tayo ng ating Panginoon. Sa dami nangyayari, hindi maganda sa araw-araw,
Sa tingin nyo, pinapakinggan ba tayo ng ating Panginoon? Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng dahilan kung bakit tayo pinapakinggan ng ating Panginoon. Ang aking main points, una, sa Kanya lang tayo nagdadasal. Verse 2. Pangalawa, mahal tayo ng dakila ng ating Diyos. Verse 7. Pangatlo, siya lang ang ating sinasamba. Verse 11. Ang aking conclusion ay, sa kabila ng mga nangyayari sa atin, hindi natin kailangan magduda kung pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Kung alam naman natin sa sarili natin na siya lang ang ating sinasamba at wala nang iba pa. I think